Akala mo ba alam mo na kung sino ang pinakamayaman sa Pilipinas? Baka magulat ka. Dahil ngayong 2026 nagbago ang number 1 spot. Ang dating nangunguna ay bumaba sa pangalawang pwesto. At ang bagong number 1? Isang negosyanteng halos dumoble ang yaman sa loob lamang ng isang taon. Ayon sa Forbes, ang kanyang tinatayang yaman ay umabot sa $21.8 billion. Iyan ay mahigit 1 trilyong piso. Depende sa palitan ng dolyar at piso. Pero sino-sino nga ba ang kabilang sa top 10 pinakamayayamang Pilipino at pamilya sa 2026? At saan nanggaling ang kanilang napakalaking kayamanan? Tara alamin natin. Simulan natin sa number 10, ang T-Siblings, na may tinatayang combined wealth na $2.3 billion. Ang yaman ng pamilya ay nakaugat sa banking at diversified businesses. Ang kanilang ama na si George T. ang nagtatag ng Metro Bank noong 1963. Kalaunan, nabuo rin ang GT Capital na may mga negosyo sa banking, automotive, property, power generation at insurance. Number 9 naman ay isang pangalan na matagal ng pamilyar sa listahan ng pinakamayayamang Pilipino, Manuel Villar. May tinatayang yaman siyang $2.4 billion ayon sa 2026 Forbes ranking. Ang kanyang fortune ay pangunahing konektado sa real estate. Sa loob ng maraming taon, naging malaking bahagi ng kanyang business empire ang property development at residential projects. Isa sa mga pangunahing kumpanya na konektado sa kanyang business empire ay ang Vistaland, habang lumawak din ang kanyang mga negosyo sa iba't ibang sektor. Mula sa property hanggang retail at iba pang investments, naging isa si Villar sa mga pinakakilalang pangalan sa Philippine business. Number 8 ay isang pamilya na halos lahat ng Pilipino ay pamilyar sa kanilang negosyo. Ang Quezcona family, tinatayang $2.5 billion ang kanilang yaman ayon sa Forbes 2026. Ang pangunahing pinagmumulan nito ay Mercury Drug, isa sa pinakakilalang drugstore chains sa Pilipinas. Ang kwento ng negosyo ay nagsimula noong 1945 nang itatag ni Mariano Que ang Mercury Drug. At ang simula, hindi ito isang napakalaking corporate empire. Nagsimula si Mariano Que sa pagbebenta ng gamot gamit ang isang pushcart. Mula sa simpleng simula, lumago ang negosyo at naging isa sa pinakamalaking drugstore network sa bansa. Isang magandang halimbawa kung paano maaaring magsimula sa maliit ang isang negosyo at lumaki sa paglipas ng mga dekada. Sa number 7, isang pangalan na bahagi na ng Philippine business history sa loob ng halos 2 siglo, Jaime Zobel de Ayala at pamilya. Tinatayang $2.8 billion ang kanilang yaman sa 2026 Forbes ranking. Ang kanilang business legacy ay konektado sa Ayala Group, isa sa pinakamatandang business groups sa Pilipinas. Ang pinagmulan ng Ayala business ay bumabalik pa sa 1834. Mula sa isang distillery, lumawak ito sa mga sektor tulad ng real estate, banking, telecommunications, energy at iba pang negosyo. At isang magandang halimbawa ang pamilyang ito ng kung paano maaaring mag-evolve ang isang negosyo sa loob ng maraming henerasyon. Number 6 naman ay isa sa mga pinaka-iconic na pangalan sa Philippine business, Lucio Tan. May tinatayang $2.9 billion siyang yaman sa Forbes 2026 ranking. Ang kanyang business empire ay diversified at may mga interes sa iba't ibang industriya. Kabilang dito ang tobacco, airlines, banking, beverages, property at iba pang negosyo. At sa paglipas ng mga dekada, naging isa si Lucio Tan sa mga pinakamatagal ng pangalan sa listahan ng pinakamayayamang Pilipino. At number 5 ay ang Isidro Consunji and Siblings. Tinatayang combined wealth nila ay $3 billion. Ang kanilang fortune ay nagmula sa business empire na itinayo ng kanilang ama, si David Consunji. Kilala ang kanilang grupo sa construction, property development, mining, power at water services. Isa sa mga pangunahing kumpanya ng pamilya ay ang DMCI Holdings. At hindi lang construction ang naging direksyon ng kanilang negosyo. Sa paglipas ng panahon, lumawak ito sa iba't ibang sektor kabilang ang energy at mining. Kaya mula sa construction, naging mas malawak na conglomerate ang kanilang business empire. Number 4 ay isang husband and wife business partnership, Lucio at Susan Co. Tinatayang $3.3 billion ang kanilang combined wealth. Sila ang mga co-founder ng Pure Gold Price Club na nagsimula noong 1998. Mula sa isang store sa Mandaluyong, lumawak ang negosyo at naging malaking supermarket at hypermarket chain sa Pilipinas.
Bukod sa retail, mayroon ding interests ang kanilang grupo sa iba't ibang negosyo sa pamamagitan ng Costco Capital. Number 3. Ramon Ang. Tinatayang $3.5 billion ang kanyang yaman. Si Ramon Ang chairman at CEO ng San Miguel Corporation, isa sa pinakamalaking conglomerates sa Pilipinas. At kung iniisip mong beer lang ang San Miguel, malaking bahagi lang iyon ng kwento. Sa paglipas ng panahon, lumawak ang San Miguel sa food and beverage, power at infrastructure. Isa sa pinakamalaking infrastructure projects na konektado sa grupo ay ang bagong airport at city development project sa Bulacan. Mayroon ding malaking proyekto para sa modernization ng pangunahing international gateway ng bansa. Kaya mula sa beer company, naging isang diversified infrastructure powerhouse ang San Miguel. At ngayon, ang number 2. At dito nagiging talagang nakakagulat ang ranking. Ang C Siblings. Tinatayang $9.2 billion ang kanilang combined wealth. Binubuo sila ni Teresita, Elizabeth, Henry Jr., Hans, Herbert at Harley C. Sila ang mga anak ng yumaong Henry C. Sr., ang founder ng SM. At dito nagmula ang napakalaking business empire. Noong 1958 nagsimula si Henry C. Sr. sa isang maliit na shoe store sa Manila. Ang pangalan nito, Shoe Mart. Mula sa sapatos, lumawak ang negosyo patungo sa department stores, supermarkets, shopping malls, banking, hotels, property at iba pang industriya. Ngayon, ang SM Group ay isa sa pinakamalaking conglomerates sa Southeast Asia. At heto na, ang number 1, ang pinakamayamang entry sa Forbes Philippines 50 Richest 2026, Enrique Razon Jr. At ang kanyang tinatayang yaman, $21.8 billion. Napakalaking bilang nito. At ang mas nakakagulat, noong 2025, nasa $11.5 billion ang kanyang fortune sa Forbes Philippines 50 Richest. Ngayong 2026, umakyat ito sa $21.8 billion. Ibig sabihin, nadagdagan ng humigit kumulang $10.3 billion ang kanyang estimated wealth sa loob lamang ng isang taon. Ayon sa Forbes, malaking bahagi ng pagtaas na ito ay konektado sa pag-angat ng shares ng International Container Terminal Services o ICTSI habang pinalawak nito ang global port operations. At hindi lamang ports ang business empire ni Razon. May interest din siya sa infrastructure, energy, water utilities at hospitality. Kabilang sa kanyang mga pangunahing negosyo ang ICTSI at Prime Infrastructure. Dahil dito, mula sa number 2 noong 2025, umakyat siya sa number 1 noong 2026. At sa ngayon, siya ang nangunguna sa Forbes Philippines 50 Richest. Ang Forbes ranking ay isang snapshot lamang ng tinatayang halaga ng kanilang mga assets. Hindi ibig sabihin na mayroon silang ganong halaga ng cash sa kanilang bank accounts. Karamihan sa kanilang yaman ay nasa shares, companies, properties, at iba pang investments. Kaya maaaring magbago ang kanilang net worth araw-araw. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa Basic Facts PH. Ako ang iyong kasama sa pag-alam ng mga kwentong Pilipino. Hanggang sa susunod!